isipin mo. Grabe. Nakita ko kasi every morning pinapalabas natin yan sa ating mga morning shows, lalo't meron tayong business shows, na gano'n na yung halaga ng piso. No, Chiki. Paka-explain mo nga sa mga kababayan. Explain ko mga kapatid. Bumagsak po sa 59.13 kada dolyar ang halaga ng piso. Ito na ang isa sa mga worst performers sa Southeast Asia. Ayon sa mga eksperto, bukod sa malakas na dolyar, malaki ang epekto ng flood control anomaly at political noise sa kumpiyansa ng mga investor kaya humina ang piso at stock market. Kasama rin sa kinakabahala ng mga negosyante ang pagbabawas ng public spending sa 2026 budget na maaaring magdulot ng mas mahinang paglago ng ekonomiya. May pag-asa pa naman daw na bumawi ang piso sa Pasko dahil sa remittances ng mga OFW, ating mga modern day heroes po mga kapatid, bonus ng mga BPO workers at pagdami ng turista. Pero posibleng umabot ito sa 60 pesos kada dolyar pagdating ng susunod na taon. Sa mga ordinaryong Pilipino, ibig sabihin pwedeng mas tumaas ang presyo ng mga bilihin. Git ng mga eksperto, reform sa budget at paglaban kontra korupsyon ang susi para tuluyang makabawi ang ekonomiya at mabalik ang tiwala ng mga investors. Samantala, nilinaw ng Malacanang na walang utos na price freeze si Pangulong Bongbong Marcos kundi mahigpit pala na pagbantay lang ng DTI sa presyo ng mga bilihin hanggang Pasko. Okay. Oo, parang dapat naman kasi ito yung time na talagang dapat titingnan niyo po yung mga presyo ng bilihin bago matapos ang taon. Can I just say na isipin niyo nang sa mga korupsyon na ito, ang laki-laki ng epekto sa ekonomiya natin. Parang tayo na kinukuhanan nila ng tax taon-taon, hindi pala, buwan-buwan. Na pinaghirapan natin. Or sa tuwing kakain tayo Per sa labas, so quarter. bibili tayo ng bagay, natatax po tayo. Araw-araw nga pala. Tapos tayo pa ang kailangang medyo maghigpit ng sinturon ngayong Kapaskuhan kung kailan dapat ine-enjoy natin yung buhay. Oo. Tayo pa ngayon yung gano'n. So yun yung masaklap doon. Tapos ayun na naman, nakaatang na naman yung ating... kasi tinanong natin yan sa business editor natin na si Regina kanina. At ay paliwalag naman po niya na kasi ang fear baka mag-cross na to 60. Diba? Parang sa hinagap ko akala ko nasa mga 45, 50s lang tayo. Bilang sasampa ka ng 60 na ang peso and dollar exchange. Sabi niya, buti na lang at nangyari ito sa panahon na dumarating na yung mga remittances. Oo, kasi medyo in a way, at masisave din tayo. Saka tayo, kailangan natin gumasta kasi Pasko. Oo. Diba? Kaya So, babantayan talaga yung mga presyo, sabi ni PBBM. Dahil marami nag-take advantage tuwing Pasko. Kung wala tayong ganong klaseng savior of an economy, yung mga remittances natin, I'm sure talagang dapat tutungtong talaga tayo sa 60 bago mag-Desyembre. Pero dahil dyan, parang nailigtas tayo. Pero isipin nyo, pwede mangyari yan after. Diba? Kung mag-Enero na, January, February, March, April, yung mga first quarter, delikado pa rin po tayo. So, huwag natin isipin na, hindi ako na-apekto niya sa pagnanakaw. I think it's safe to say na lahat tayo inanakawan at naapektuhan. Lahat tayo. Oo. Diba? Okay. So mga kapatid, sorry pero yan po yung bad news Pasko, gusto natin enjoy yung mga bonuses ninyo o kaya gusto natin enjoy yung mga aguinaldo na makukuha ng mga anak ninyo, at saka tayo rin, yung mga gifts na makukuha ko sa mga ko dito. Pero kailangan natin medyo magtipid-tipid, dahil sa mga nagaganap po sa ating ekonomiya. Sadly, yan ang epekto ng katiwalian.